足元の砂海の語り心の騒ぎ静寂に Konnichiwa minasan! Welcome to Simply Hapon. Okay, and for today's video nga guys, gagawa tayo ng mga Japan travel tips. Okay, so ang mapapanood nyo nga for today guys is yung mga videos namin from our past travels pa. So, kung kayo ay mga tipo ng travelers na mahilig mag-DIY, panoodin nyo to guys kasi marami akong ibibigay na tips na magagamit nyo talaga dito sa Japan. Okay, first and foremost guys, lagi kong nire-recommend sa mga kaibigan ko nagtatanong sa akin is to download the Google Map. Doon nga sa Google Map guys, napaka-benry niya or convenient kasi guys sa Google Map, andun na lahat ng kailangan nyo. Where you have to go for the stations, yung platform, and especially yung schedule ng trains. So, dito sa Japan, guys, hindi uso ang Filipino time. Sobrang accurate nila sa mga oras dito. So, pag sinabi nilang 11 o'clock aalis, 11 o'clock talaga umaalis ang mga train. And what's good about Google Map, guys, is hindi lang train schedules ang makikita nyo. Meron din dong mga bus schedules and kung saan yung mga bus stations na malapit sa inyo. Also guys, I suggest na upon coming here, mag-purchase na rin kayo ng mga IC cards nyo. Ang mga IC cards, ito yung mga Pasmo, Ikoka, Suica, yan, nilalagyan sila ng pera and wherein you can use it sa mga train stations and even in buying sa mga kumbini or even sa restaurants. You can buy these IC cards through the station. So, sa mga malalaking station, usually nagsasell sila ng IC cards. Okay, next guys is always bring your passport with you. Yan, lalo na kapag mag-shopping na kayo. Kasi dito nga sa Japan guys, mataas ang tax nila. And you can only avail tax-free if may dala kayong mga passports. And next guys is prepare your feet kasi nga maraming lakarin talaga dito sa Japan and lahat ng shops is usually nilalakad. But don't worry kasi nagkalat ang mga vendo and kapag nauhaw kayo, it's very convenient to buy drinks using these vendo machines. And also guys, yung mga IC card na nabili natin sa station, you can also use it sa mga vendo machines. But not all vending machine guys ay mag-a-accept ng IC cards. So makikita nyo naman yun upon sa machine if meron silang IC cards available. And be ready guys kasi marami ring mga underground stations dito sa Japan, especially sa Osaka and sa Tokyo. So yung mga stations nila is karamihan nasa ilalim. So kung magpupunta kayo dito, I suggest magdala kayo ng travel light dahil talagang bibit-bitin nyo yun dun sa hagdan guys. Hindi uso ang elevator dito sa Japan. So, kahit maraming mga senior citizen dito guys, mas prefer nila ang hagdan. Kasi, yun ang one of the form ng exercise ng mga Hapon. And if you have the budget guys, never miss out the Shinkansen or the bullet train. Ayan, medyo pricey nga lang yung mga ticket ng Shinkansen. And if you're planning to try the Shinkansen guys, don't worry kasi may mga affordable na tickets din. Meron silang tinatawag na non-reserve, reserve, and green cars. And if you're traveling from Osaka to Tokyo, vice versa, this is the most awaited view. Makikita nyo si Fuji-san. And before booking your flight, guys,
research muna kung anong season ang gusto nyong puntahan. Kung anong month and weather yung days na gusto nyong puntahan. So, I recommend na iwasan nyo guys yung summer. Kasi ang summer dito sa Japan ay sobrang init talaga. I don't know with others guys, pero ako personally, mas gusto ko yung summer ng Pilipinas kaysa sa summer ng Japan. Dahil ang summer ng Japan ay sobrang sakit sa balat at napakainit talaga. Walang hangin. And another season to avoid is during the New Year, guys. Kasi pag New Year, sineselebrate talaga ng mga Hapon at maraming saradong shops. Pero during the Christmas holidays, marami pa ring bukas kasi ang mga Hapon ay hindi masyado nagsiselebrate ng Christmas. And ang Christmas nila dito, guys, is usually with friends or with your koibito or couples. And also, if you're really into Japan culture, guys, I suggest na avoid din yung mga super hype restaurants like Ichiran, you know, sobrang haba ng pila, and it would take your time. So, I suggest you go to local ramen shops na makikita nyo yan dyan sa mga gilid-gilid or usually sa mga streets. And I know guys, na excited rin kayong pumunta ng Don Quijote to buy omiyage or mga pasalubong. I really suggest guys na itry nyo yung mga local drugstores na makikita nyo lang din dito sa paligid-ligid lang. And mas mura talaga pagka sa local drugstores kayo pumunta guys. Like yung mga skincares nyo and also mga omiyage na nakikita rin naman sa loob ng Don Quijote. And for those who are shoe lovers, dito nga sa Japan, sobrang masarap pumili ng shoes. Kasi dito mo sa Japan makikita yung mga new releases ng mga brands. So one of the go-to places nga ni Hobby when looking for shoes ay ang ABC Mart and the Home Game. Dito nga siya nakakakita ng mga limited designs ng shoes. And if you're into pre-love affordable bags, I suggest you can go to America Mura or Amemura. Doon maraming mga pre-love bags and very cheap yung prices nila. Kung ayaw nyo naman lumayo guys, dito sa Shinsaibashi, along the Shinsaibashi guys, meron din dyang mga pre-love bags. Yun nga lang, medyo pricey sila kasi lugar talaga to ng mga turista. So kung naghahanap kayo ng mga sobrang pre-love pero hindi naman ganun kamahalan, pwede kayo pumunta sa America Mura or sa Umeda. Again, don't forget your passport for tax-free shopping.
if you have a spare time guys or mahaba-haba ang bakasyon nyo dito sa Japan, one more place to go is the Osaka Expo 2025, which will be open until October this year. So if you wanna learn more details about Osaka Expo, come and watch our video on Osaka Expo. Okay guys, so if you're coming to Japan for shopping, ang magandang puntahan is yung Tokyo side. Dahil sa Tokyo side, ang daming shopping areas na tabi-tabi kayong mapupuntahan. But if you're more onto Japanese culture and you wanna learn more on Japanese, I suggest you go to Inaka or mga countryside and yung Osaka part. And syempre, ang sikat na season dito sa Japan is the Sakura season or the Cherry Blossom season. During this time, guys, ay marami talagang turistang nagpupuntahan dito sa Japan. Kaya mahal ang airfare and yung mga ay sobrang crowded nga naman. And if you wanna go for some pictorials sa mga Sakura, guys, go to small parks. Usually sa mga small parks, may mga sakura na dyan and less people and mas maganda mag-picture taking. Okay, so that's it for our Japan travel tips. And if you wanna see more of Japan travel, guys, go watch our other videos on Japan travel. So, sayo na lang din sa mata ne. 優しいキス足跡一つ思い出の断片